Idineklarang terorista ng Anti-Terrorism Council si suspended Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves. Kabilang siya sa 13 pinangalanan sa resolusyong inilabas ngayong umaga. Ayon po sa resolusyon, pinamumunuan ng kongresista ang Teves Terrorist Group na nasa likod daw ng pagpatay at harassment sa Negros Oriental. 4 na seksyon ng Anti-Terrorism Act ang nalabag umano ng grupo. Base rin daw sa mga nakalap nilang ebidensya at testimonya, nakitaan ng probable cause ng ATC na ituring siya bilang terorista. Kasama rin sa resolusyon ang kanyang kapatid na si dating Governor Pride Henry Teves. Nigel-electo na Rogelio Antipolo, Romel Pataguan, Daniel Lora at 7 iba pa. Dahil sa deklarasyon, maaari nang i-freeze ng Anti-Money Laundering Council ang kanilang mga ari-arian. Hindi naman daw ikinagulat ng kampo ni Representative Arnie Teves ang pagdedeklara sa kanya bilang terorista. Ayon sa kanyang abogado ni si Attorney Ferdinand Topacio, mula pa nung unang araw ng pagpaslang kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo, ginawa na raw ng gobyerno ang lahat laban sa kanyang kliyente. Dahil daw sa tila pagkapahiya ng gobyerno, inaasahan na nila ang paggamit sa Anti-Terror Act kahit labas sa layunin nito. Sabi naman ng kampo ni Nigel Electona, walang factual at legal na anchorage o aangklahan ang resolusyon. Sabi naman ng kampo ng mga idineklarang terorista na sina Rogelio Antipolo, Romel Pataguan at Daniel Lora, walang ginawang anumang may kaugnayan sa terorismo ang kanilang mga kliyente. Malinaw raw na ginawa ang deklarasyon bilang bahagi ng paglilitis ng gobyerno laban kay Congressman Teves at sa lahat ng may kaugnayan sa kanya. Si dating Governor Pride Henry Teves naman, na kapatid ng kongresista, nakapanayam sa Super Radio DZBB at sinabing ikinalungkot niya ang deklarasyon lalo na't may sinusuportahan siyang pamilya. Samantala, bukod po sa magkapatid na Teves at 4 na iba pa, kasama rin po sa mga idineklara ng Anti-Terrorism Council bilang terorista si Winrich Isturiz at magamang Eulogio at John Louis Gonyon. Nauugnay po sila sa ilang harassment at pagpatay sa Negros Oriental, kabilang ang pagpatay kay Governor Ruel Degamo. Tanong ng kanilang abogado, paano natukoy na sangkot sa alinmang krimen ang kanyang mga kliyente, lalo na't nakatakip ang mga mukha ng mga sospek sa krimen. Itinanggi na noon ni Congressman Arnie Teves na sangkot siya sa krimen. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.